Kasama na sa training camp si Kyrie Irving para sa Dallas, pero nasa light workout pa lang si Kyrie. Kahit nagpa-participate siya sa mga practice, hindi pa siya fully recover sa kanyang injury. Pero mukhang nanganganib si Kyrie kay Nico Harrison na naman. Sinabi kasi ahead ng schedule si Kyrie at may chance makapaglaro by December. Christmas game yun. Nasa 2 to 3 months ahead si Kyrie sa schedule based kay Nico Harrison. Una pa kasing sinabi niya yan since Summer League nung July pa lang. Tapos sinundan nung September papasok ng training camp. Biglang sinalungat naman ni Jason Kidd yung statement ng GM nila na hindi ahead si Kyrie sa schedule kundi just on schedule. Parang nuggets lang ang nangyari dun sa Dallas eh. Sinabi kasing tama lang sa timeline yung recovery ni Kyrie. Ang naging impression kasi ni Nico Harrison since nakakapag-workout na si Kyrie after almost 6 months, fully recovered na siya. Based din kay Jason Kidd, mga after January pa rin ang estimated return date ni Kyrie. Hindi rin naman kasi sinalungat ni Kyrie yung sinabi ni Nico Harrison na napaaga yung kanyang recovery at posible makapaglaro by December kasi nga sabi niya 1,500% siya maglalaro. Sa live stream ni Kyrie, sinabi niya no timetable kung kailan siya babalik at wag na siyang tanongin kung kailan talaga. Maglalaro siya kung kailan siya ready. Ngayon mukhang tagalid si Kyrie kung hindi agad siya makakalaro based sa sinabing target date ni Coach Jason Kidd ang January onwards dahil tatamaan nun ang deadline. Based pa doon sa sinabi ni Nico Harrison parang gusto niya agad bumalik si Kyrie. Ang nag-handle din ng workout ni Kyrie si Phil Handy, ang dating coach naman sa LA. Kasama din niya si Katon Ying, si Anthony Davis, na until matapos ang karir niya, meron siyang injury sa mata dahil magsusuot na siya ng protective eyeglasses. Hindi naman kasi ito yung unang beses na nagsuot si Anthony Davis ng protective eyeglasses since high school pa siya. Pero noon, meron pa siyang isang problema dahil malabo ang mata ni Anthony Davis. Na-injured din ang mata niya nun kaya natagalan bago tinanggal. Since tumangkad din si AD until 6'10", nagsuot na siya ng contact lens. So linawin ko lang, hindi yung mata ni Anthony Davis yung tinanggal, yung protective eyeglass na sinusuot niya dati nung high school habang naglalaro pa siya bilang point guard at shooting guard. Kaya pala kapag free throws, hindi pala kabado dun si Anthony Davis kaya namimintis. Malabo lang yung mata, nearsighted. Ang napansin pa ng mga fans kay AD, mas lumapad siya ngayon or nag-gain ng timbang since napunta sa Dallas. Ang joke pa ng mga fans doon, nakita ni Anthony Davis yung mga tinatagong pagkain ni Luka. Dahil nga kapag si Luka, in shape. Pag dumating naman yung NBA season, in shape pa rin naman si Luka. Based pa sa isang comment, huwag ipapakita ni Anthony Davis kay Nico Harrison na parang tumataba siya, baka kasi ibalik siya sa Lakers. Pero nagpagupit lang naman kasi si AD, nagmukhang malaki lang. Dapat kahapon pa napansin na nag-gain weight si AD at makikita rin naman yon sa official weight. Buong off-season ding injured si Anthony Davis dahil nasa recovery din ng injury sa mata, kaya limitado lang din ang magagawa niyang workout nun. Based naman sa mga report, nasa 5-on-5 workout na si Anthony Davis at on track na makapaglaro sa October 7 PH time preseason game versus Thunder. Kaso ang inaalala naman ng Dallas, baka ma-injured si Anthony Davis bago dumating yung season opener nila. Sa mga nakaraang taong kasi kapag nasa LA siya, last 2 game ng preseason doon naglalaro si Anthony Davis. Pero ngayon nasa Dallas na siya. Ang expectation makapaglaro talaga siya ng regular season at walang setback. Based kay Anthony Edwards nung nalaglag sila sa West Finals noong nakaraan, walang mas titindi sa gagawin niyang practice pagdating ng off-season. Ngayon naman, may panibagong ginawa si Anthony Edwards. Pinag-aralan niya yung galawan ni Kobe, nayari siya kay Tatum at kay Michael Jordan. Tinuruan di umano ni Michael Jordan kung ano dapat gawin para sa isang fadeaway shot at mamaster di umano ni Ant-Man. Ang isang trick na binigay ni MJ dito kay Anthony Edwards ay gumamit ng likod kapag itutulak yung kalaban or defender. Hindi yung balakang ang gagawin na pantulak para makagawa ng space. Baka kasi magaya kina LeBron at Dillon Brooks. Parehas ng style si MJ at si Kobe pagdating sa fadeaway shot na nagiging effective sa kanila. Ngayon naman kay Edwards, kailangan niya kasing i-improve yung kanyang mid-range game. 37% siya pagdating sa mid-range last season at pang 25 yon sa buong liga.
Kapag naging consistent na mala DeMar DeRozan si Anthony Edwards sa mid-range, magiging legit 3-level scorer si Anthony Edwards nun. Mahihirapan siyang pigilan ng ibang defender. Lalo na target din niyang manalo ng MVP. Para kasi manalo siya ng award, dapat manalo din sila ng maraming games at umiscore siya ng mataas na average. Pero ang next level kay Edwards, makapasok ng NBA Finals. 2 sunod na silang lagapak sa West Finals. Sa mga forecast din, si Edwards mananalo ng MVP sa next 3 years. Yun ang binigay na forecast sa kanya. Nasa 24 years old pa lang naman siya ngayon, may 3 taong buffer pa. Papasok na si Edwards ng pang-6 na season, maalin na lang yung mauna, makapasok siya sa finals or yung pang-6 na panganay. Ang kailangan kasing talunin ni Anthony Edwards papasok ng playoffs or sa mismong postseason kung sakali ay Thunder at si SGA. Tinatalo niya yung mga OG na player, pero yung Thunder, same lineup pa rin sila last season. Mas veterano na yung ibang player ngayon dun. Yung Minnesota, nagkakaedad na yung point guard nila, nawalan pa sila ng isang core player si Alexander Walker na hindi naman nila napalitan.